Ang pangatlong kandila ay halos tunaw na. Napanood ni Althea ang unti-unting pagpatak ng pulang wax sa puting mantel, tila mga butil ng dugong tumutulo mula sa isang sugatang pangarap. Isang oras na siyang nakatitig doon. 2 oras na mula nang dapat ay dumating si Marco. 3 oras na mula nang simulang manlamig ang pagkaing maingat niyang inihanda. Huminga siya ng malalim at naamoy niya ang halimuyak ng mga rosas na nagsisimula ng malanta sa florera. Ang lahat ay perpekto kanina lang. Ang kanyang pulang bestida na bumabagay sa kulay ng mga bulaklak. Ang 2 baso ng alak na naghihintay. Ang maliit na itim na kahon sa kanyang pitaka, na naglalaman ng isang mamahaling relos, ang regalo niya para sa kanilang unang anibersaryo. Ang gabing ito ang dapat sana ay maging gabi nila. Ang gabi kung saan, sa wakas, ay isusuko niya ang huling piraso ng kanyang sarili. Ang gabi kung saan, sa kanyang mga panalangin, ay luluhod si Marco at isusuko rin sa kanya ang apelyido nito. Ngunit ang gabi ay lumalalim at si Althea ay mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Walang bagong mensahe. Binuksan niya ang kanilang huling pag-uusap. Bawat mensahe ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. 7 oras 5 minuto, Beth. Althea, ready na lahat, love. Ingat ka sa bayahe. I love you. Marco, on the way, baby. Traffic lang. Love you too. 8 oras 15 minuto, Althea, okay ka lang? Baka gusto mong kumain na ako. Marco, sorry baby, may bigla ang meeting lang with a client. I need to close this deal. Malapit na ako. Don't wait up. 9 oras 30 minuto, Beth. Althea, Marco, nasaan ka na? Marco, sorry. Promise, paalis na ako. Iyon na ang huli. 1 oras na ang nakalipas. Napayuko si Althea at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay at sinundan pa ng isa. Hindi niya maintindihan. 1 taon. 1 taon ng mga pangarap, ng mga pangako, ng mga alaala. Ganoon na lang ba kadaling kalimutan ang lahat ng iyon para sa isang ibiglaang meeting? Tumayo siya at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang masayang Althea kanina. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng pait. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Para kanino pa ang lahat ng pag-aayos na ito? Tinalikuran niya ang kanyang refleksyon at kinuha ang bote ng alak sa mesa. Hindi na niya kailangan ng baso. Itinungga niya ito ng diretsyo, hinayaan ang pait at anghang na gumuhit sa kanyang lalamunan. Uminom siya para sa bawat minutong nasayang. Uminom siya para sa bawat pangakong napako. Uminom siya hanggang sa ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng manhid na pakiramdam. Nang halos maubos na niya ang laman ng bote, nabitawan niya ito sa sahig. Gumawa ito ng malakas na tunog nang bumagsak sa tiles, ngunit hindi man lang siya nagulat. Wala na siyang maramdaman. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa sofa, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa gitna ng nagkalat na pangarap at malamig na pagkain, ay umiyak siya ng umiyak. Ilang sandali pa, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ay may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Tumigil siya sa pag-iyak. Nagtaas siya ng tingin. Marco! Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Dumating siya. Sa wakas, dumating din siya. Marahil ay may maganda siyang paliwanag. Marahil ay babawi siya. Dali-dali siyang tumayo kahit pa medyo gumedyoang na siya dahil sa kalasingan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Sinubukan niyang ayusin ang nagusot niyang bestida. Huminga siya ng malalim at lumakad papunta sa pinto. Pagpihit niya ng seradura at pagbukas ng pinto, isang pamilyar na anino ang tumambad sa kanya. Ngunit hindi ito ang aninong inaasahan niya. Hindi ito ang matamis na ngiti at mapungay na mga mata ni Marco. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay si Liam De Castro. Ang matalik na kaibigan ni Marco. Ang tahimik at laging seryosong si Liam na nakatingin sa kanya ng maihalong pag-aalala at awa. Nawala ang lahat ng lakas sa mga tuhod ni Althea. Ang huling kislap ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang bigat ng gabi, ng alak, at ng kabiguan ay biglang bumagsak sa kanya.
Bumigay ang kanyang mga binti at natumba siya pasulong. Naramdaman niya ang malalakas na braso ni Liam na sumalo sa kanya, pinipigilan siyang bumagsak sa sahig. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilanghap ang amoy na hindi pamilyar, at sa gitna ng kanyang kalasingan at kalituhan, ang tanging pangalang lumabas sa kanyang bibig ay ang pangalan ng lalaking wala roon. Marco T. Bulong niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Bakit ngayon ka lang? Isang matinding kirot sa kanyang sentido ang gumising kay Althea. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may 1,000 karayom na tumutusok sa mga ito sa bawat sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Dahan-dahan siyang bumangon at napahawak sa kanyang ulo. Ang kwarto ay umiikot. Nasaan siya? Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa sarili niyang kwarto. Nasa sarili niyang kama. Nakasuot pa rin siya ng pulang bestida mula kagabi, gusot na gusot at amoy alak. Sa sahig, nakakalat ang kanyang sapatos. Paano siya nakarating dito? Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Naaalala niya ang paghihintay. Ang mga luha. Ang bote ng alak. Ang katok sa pinto. Ang pagbukas niya nito at si Liam. Biglang nanlaki ang mga mata ni Althea. Si Liam. Naaalala niya ang pagbagsak niya sa mga braso nito. Ang pag-iyak niya sa dibdib nito habang tinatawag ang pangalan ni Marco. Isang nakakapasong hiya ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napatingin siya sa paligid ng kwarto, sa kama, sa ilalim ng kumot, na para bang may hinahanap siyang isang bagay na ayaw niyang makita. Wala namang tao. Siya lang mag-isa. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang hiya ay naroon pa rin, kumakain sa kanyang loob. Ano ang nangyari pagkatapos niyon? Bakit blanko ang isip niya? Tumayo siya kahit pagumedjuwang. Napansin niya ang isang piraso ng papel na nakatupi sa ibabaw ng kanyang nightstand. Isang note. Kinabahan siya habang dinadampot iyon. Ang sulat kamay ay formal at tuwid. Sulat kamay ni Liam. Althea, dinala kita sa kwarto mo para makapagpahinga. Umuwi na rin ako agad. Sinigurado kong nakalock ang pinto mula sa labas. Magpagaling ka. Liam D. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang kahit ano. Dinala siya sa kwarto. Ang isiping iyon ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan, isang halo ng takot at hiya. Anong karapatan niya? Bakit siya naroon? At nasaan si Marco sa lahat ng ito? Pumunta siya sa sala. Ang mga tirang pagkain, ang mga lantang bulaklak, ang basag na bote ng alak sa sahig, lahat ay mga testigo sa kanyang kabiguan. Mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Galit kay Marco. Galit kay Liam. Galit sa sarili niya. Kinailangan niyang maligo para mahugasan ang amoy ng alak at ang pakiramdam ng hiya. Habang nasa ilalim ng shower, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga pangyayari. Kailangan niyang makausap si Marco. Kailangan niya ng paliwanag. Nang hapon ding iyon, habang nag-aayos siya ng mga kalat sa sala, bumukas ang pinto. Si Marco. Pumasok siya na may dalang isang palumpo ng bulaklak at isang pilit na ngiti na para bang walang nangyari. Babe, I'm so sorry about last night, sabi niya, papalapit para yakapin si Althea. Umatras si Althea. Huwag mo akong hawakan. Natigilan si Marco. Look, I know you're upset. Pero yung client kagabi, napaka-importante. I had to close the deal. Para rin naman sa future natin to. Future? Tumawa si Althea ng walang kagalakan. Anong future, Marco? Yung anibersaryo natin, kinalimutan mo para sa isang deal? Hindi ko kinalimutan. Nadelay lang ako, katwiran niya. Tila hindi niya naiintindihan ang bigat ng kanyang kasalanan. Tinitigan siya ni Althea. May kung anong hindi tama. May kung anong kulang sa mga paliwanag niya. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Umalis ka na, sabi niya sa mahinang boses. Althea, please T. Sinabi kong umalis ka na. Walang nagawa si Marco kundi ang tumalikod at umalis, iniwan ang mga bulaklak sa may pinto. Ngunit sa pag-alis niya, hindi mapakali si Althea. Ang masamang kutob ay lumalakas.
Sa isang iglap, nagpasya siya. Kinuha niya ang kanyang pitaka at susi at mabilis na lumabas ng apartment. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sinundan niya ang sasakyan ni Marco mula sa malayo. Huminto ito sa harap ng isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Nakita ni Althea si Marco na bumaba ng sasakyan. Ngunit hindi siya pumasok mag-isa. Isang babae ang lumabas mula sa restaurant para salubungin siya, isang babaeng matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa buong renta niya sa apartment. Nakangiti ang babae habang isinukbit ang kamay sa braso ni Marco. At si Marco, umiti pabalik at hinalikan ito sa pisngi. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Kilala niya ang babae. Si Isabel Reyes. Ang nag-iisang anak ng sisi ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang bigla ang meeting. Ang importanteng client. Ang mga palusot. Hindi na niya namalayan ang sarili niyang naglalakad pabalik sa kanila. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Marco, tawag niya. Malamig at matigas ang kanyang boses. Lumingon si Marco at sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkakasala. Pilit niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Isabelle, ngunit lalo lang itong humigpit. Si Isabelle, sa kabilang banda, ay tiningnan si Althea mula ulo hanggang paa, isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Well, sabi nito sa isang mapanghamak na tono. Sino ito, Marco? Althea T. Bulong ni Marco, hindi alam ang sasabihin. Anong ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Althea ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marco, puno ng yelo. So ito pala yung importanteng client, sabi niya, at bawat salita ay may bahid ng sarkasmo. Ito pala yung deal na kailangan mong i-close. Ang deal para sa future natin. Tumawa si Isabel, isang maikli at matalas na tawa. Oh, so this is the girlfriend. Marco, darling, I thought you already took care of this. Ang mga salitang "I took care of this" ay tumusok sa puso ni Althea na parang punyal. Kaya pala, hindi ito isang pagkakamali lang. Ito ay isang plano. Ang buong relasyon nila, ang isang taon ng kanyang buhay, ay isang bagay na kailangan lang take care of. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Wala nang luha sa mga mata ni Althea. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na desisyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kwintas na suot niya, isang simpleng silver locket na regalo ni Marco noong Pasko. Kalmado niyang inalis ang pagkakakabit nito sa kanyang leg. Huwag mong sabihing hindi mo kinalimutan, sabi ni Althea, ang boses ay hindi nanginginig. Kinalimutan mo ako. Inilahad niya ang kwintas kay Marco. Hindi ito kinuha ni Marco na nakatayo lang doon na parang isang estatwa. Hinayaan ni Althea na mahulog ang kwintas mula sa kanyang kamay. Gumawa ito ng maliit, malungkot na kalansing nang bumagsak sa sementadong daan. Ang tunog na iyon ang naging tuldok sa lahat. Tapos na tayo, deklara niya. Hindi isang tanong. Isang hatol. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon pa. Narinig niya si Marco na tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya huminto. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Numb. Iyon ang nararamdaman niya. Naglalakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang ingay ng syudad ay tila humina. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay naging mga malabong guhit lang. Ngunit habang lumalayo siya, ang pagiging manhid ay unti-unting napalitan ng sakit. Isang malalim at kumikirot na sakit. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, may isa pang kakaibang pakiramdam. Ginhawa. Ang sakit ng katotohanan ay mas mainam kaysa sa matamis na laso ng kasinungalingan. Bigla, habang naglalakad siya sa tabi ng isang maliit na parke, isang alon ng pagkahilo ang tumama sa kanya. Ang kanyang sikmura ay biglang umasim at bumaliktad. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang pagduduwal na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Mabilis niyang iginala ang kanyang paningin at nakakita ng isang public restroom sa di kalayuan. Tumakbo siya, ang bawat hakbang ay mabigat.
Pagpasok niya, dumiretso siya sa lababo at sumuka. Humawak siya ng mahigpit sa malamig na porselana, hingal na hingal. Matapos ang ilang sandali, humupa ang pakiramdam, ngunit iniwan siyang nanginginig at nanghihina. Nagbukas siya ng gripo at nagsaboy ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Tumingala siya at sinalubong ang kanyang refleksyon sa maruming salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong takot. Ang kanyang kamay, na nanginginig pa rin, ay tila may sariling isip. Dahan-dahan itong gumalaw, nag-aalangan at huminto sa ibabaw ng kanyang tiyan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kanyang huling regla. Kailan nga ba iyon? Naging abala siya sa paghahanda para sa anibersaryo. Isinisi niya sa stress ang pagkadelay nito. Ang mga petsa ay nagsimulang tumakbo sa kanyang isip. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang alaala ang lumitaw, isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang anino ni Liam sa kanyang kwarto. Ang hiya. Ang kasalanan. At isang isipan, isang napakasamang isipan, ang biglang sumabog sa kanyang utak na parang kidlat. Napayuko siya, napahawak sa kanyang tiyan na para bang gusto niyang protektahan ito mula sa sarili niyang isipan. Hindi. Bulong niya sa hangin, sa kanyang refleksyon, sa katahimikan ng banyo. Hindi maaari. Lumipas ang 2 araw na parang isang masamang panaginip. Hindi lumabas ng apartment si Althea. Ang kanyang mundo ay lumiit, naging kasing laki lang ng 4 na sulok ng kanyang sala. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ang pangalan ni Marco ay paulit-ulit na lumilitaw sa screen ng kanyang cellphone, kasunod ng pangalan ni Liam. Ang bawat ring ay tila isang akusasyon, isang paalala sa magkahiwalay na kasalanan ng 2 lalaki sa buhay niya. Ang isa ay nanloko. Ang isa hindi niya alam. Hindi niya kayang isipin. Ang takot na unang sumibol sa banyo ng parke ay lumaki at nag-ugat sa kanyang puso. Ito ay isang halimaw na bumubulong sa kanya sa gabi, na pumipigil sa kanyang makatulog. Sa 3 araw, hindi na niya kaya. Naglakad siya papunta sa pinakamalapit na botika. Ang hood ng kanyang jacket ay nakababa para itago ang kanyang mukha. Ang bawat tingin mula sa mga estranghero ay tila ng husga. Bumili siya ng isang maliit na kahon. Ang pinakamurang brand. Hindi niya ito tinitigan ng matagal. Itinago niya ito agad sa kanyang bulsa na para bang ito ay isang ipinagbabawal na gamot. Pag-uwi niya sa apartment, dumiretso siya sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon. Ang mga instruksyon ay malabo sa kanyang paningin. Ginawa niya ang dapat gawin, ang bawat galaw ay mekanikal, na para bang ibang tao ang kumokontrol sa kanyang katawan. Inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo. Pagkatapos ay lumabas siya. Hindi niya kayang panoorin. Naglakad siya pabalik-balik sa sala. 3 minuto. Ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay. Ang bawat segundo ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi. Hindi totoo to, stress lang to, pagod lang ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya. Alam na niya bago pa man niya bilhin ang kahon. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik, huminga siya ng malalim bago pumasok sa banyo. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa maliit na bintana ng resulta. 2 linya. Malinaw. Walang duda. 2 pulang linya. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito buntong hininga ng gulat o takot. Ito ay buntong hininga ng pagsuko. Pagtanggap. Walang luhang pumatak. Tapos na ang yugto ng pag-iyak. Ngayon, iba na ang pakiramdam na unti-unting gumapang sa kanya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Determinasyon. Umupo siya sa sahig ng malamig na banyo, nakatitig sa 2 linyang iyon na nagbago ng lahat. Sino ang ama? Ang sagot ay dapat simple. Si Marco. Sila ang may relasyon. Sila ang... Napapikit siya ng mariin. Ang alaala ni Liam. Ang anino niya sa dilim. Ang hiya. Hindi. Hindi niya kayang isipin. Masyadong masakit. Masyadong magulo. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na alam niya kaysa sa katotohanang hindi niya kayang harapin.
Para sa kanya, isa lang ang ama. Ang lalaking nanloko sa kanya. Ang lalaking hindi karapat-dapat. At doon mismo, sa sahig ng banyong iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Matigas. Hindi mababali. Hindi malalaman ni Marco. Hindi niya hahayaang maging parte ng buhay ng anak niya ang isang manloloko. Hindi niya hahayaang masira ng pamilya Villanueva ang bata, tulad ng pagsira nila sa kanya. At lalong hindi malalaman ni Liam. Ang pag-iisip pa lang na baka may kinalaman si Liam ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ng kanyang utak. Ito ay magiging sikreto niya. Sikreto nilang dalawa ng kanyang anak. Tumayo siya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at may layunin. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-type ng resignation letter. Maikli lang. Walang paliwanag. Personal reasons. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang isang malaking maleta. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit, ang mga importanteng gamit, ang iilang alaala ng kanyang mga yumaong magulang. Tinigil niya ang kanyang ginagawa at tiningnan ang paligid ng apartment. Ang bawat sulok ay may alaala ni Marco. Ang sofa kung saan sila nanood ng mga pelikula. Ang kusina kung saan niya ito ipinagluto. Ang kama. Naramdaman niya muli ang pagduduwal, ngunit hindi ito dahil sa pagbubuntis. Dahil ito sa galit. Mabilis siyang kumilos. Ibinenta niya online ang sofa. Ang microwave. Lahat ng may bakas ni Marco sa murang halaga. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang makaalis agad. Habang nag-iimpake, natagpuan niya ang itim na kahon sa kanyang pitaka. Ang relos para kay Marco. Binuksan niya ito. Ang mamahaling relos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngumiti siya ng mapait. Dinala niya ito sa pinakamalapit na pawn shop at ipinagbili ng walang pag-aalinlangan. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Ang apartment ay halos wala ng laman. Isang maleta at isang backpack na lang ang dala niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Huling beses na. Isa-isa niyang binura ang mga larawan nila ni Marco. Pagkatapos, blinok niya ang numero nito. Sunod, ang numero ni Liam. Blinok niya rin. Pinutol niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa Manila. Sa kanyang nakaraan. Sumulat siya ng maikling liham para sa may-ari ng apartment, iniwan ito kasama ng susi at ng natitirang bayad sa renta. Tahimik siyang lumabas ng gusali at pumara ng taxi papuntang bus terminal. Habang nakaupo sa bus na patungong Batangas, sa probinsya kung saan siya lumaki, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang syudad ng Maynila, kasama ang matatayog nitong gusali na dati sumisimbolo sa kanyang mga pangarap, ay unti-unting lumiliit at nawawala sa kanyang likuran. Dumaan ang bus sa isang malaking gusali na may nakasulat na Villanueva Corp. Sa tuktok. Napapikit si Althea. Hindi na siya lumingon. Para sa'yo ito, anak, bulong niya, sapat lang para marinig ng kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng isang bagong lakas. Magsisimula tayo muli. Tayong dalawa lang. 5 taon. Ang 5 taon ay sapat na para burahin ang mga bakas ng paa sa buhangin, para patubuin ang mga bagong puno sa isang nakalbong gubat, at para paghilumin ang mga sugat na akala mo'y habang buhay mong dadalhin. Para kay Althea, ang 5 taon ay si Celeste. Mommy, look! Napangiti si Althea habang pinapanood ang kanyang 5 taong gulang na anak na tumatakbo palapit sa kanya, hawak ang isang perpektong hugis na kabibe. Ang buhok nitong itim at tuwid ay sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang mga mata nitong bilugan at kumikinang ay puno ng kagalakan ng isang batang walang ibang alam kundi ang pagmamahal at kapayapaan. Wow, ang ganda naman yan, anak, sabi ni Althea, hinaplos ang pisngi ng bata. Itago natin yan para maidagdag sa collection mo. Nasa dalampasigan sila sa likod mismo ng kanilang maliit na bahay sa Batangas, ang bahay na minanapan niya sa kanyang mga magulang. Ito ang naging kanlungan nila. Ang kanilang munting paraiso. Ang Althea ngayon ay malayong-malayo na sa babaeng umiiyak sa sahig ng isang apartment sa Maynila. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang mga kamay ay medyo magaspang na dahil sa paggawa ng mga produktong gawa sa niyog at kawayan na itinitinda niya sa isang maliit na tindahan malapit sa palengke. Ang kanyang mga mata,
bagamat may bakas pa rin ang kalungkutan kung titingnan mo ng maigi, ay puno na ngayon ng lakas at kapanatagan. Mommy, tirintas mo po yung hair ko, pakiusap ni Celeste, iniabot sa kanya ang isang suklay at dalawang maliliit na panali. Umupo si Althea sa isang malaking driftwood at kinandong ang anak. Habang dahan-dahan niyang tinitirintas ang malambot na buhok ni Celeste, bumalik sa kanyang isipan ang mga unang araw. Ang takot. Ang pag-iisa. Ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik para hindi marinig ng mga kapitbahay. Ang hirap ng pagbubuntis ng walang kasama. Ngunit sa unang sandali na narinig niya ang iyak ni Celeste, sa unang sandali na inilagay ito sa kanyang mga braso, nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang pagmamahal na napakatindi, isang pagmamahal na nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw at harapin ang mundo para sa kanilang dalawa. Ayan, tapos na, sabi niya, tinapik ang ulo ng anak. Tumakbo muli si Celeste pabalik sa dalampasigan para makipaghabulan sa mga alon. Pinanood siya ni Althea, at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Celeste ang kanyang mundo. Siya ang dahilan. Kinagabihan, pagkatapos nilang kumain ng hapunan, naupo sila sa maliit na beranda. Si Celeste ay nagdodrawing sa isang lumang notebook habang si Althea naman ay nag-aayos ng mga bagong order para sa kanyang tindahan. Mommy, biglang tanong ni Celeste, hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. Where's my daddy? Natigilan si Althea. Hindi ito ang unang beses na nagtanong ang bata, lalo na't ang mga kalaro nito ay laging may mga amang sumusundo sa eskwela. Handa na siya sa sagot. Isang sagot na paulit-ulit niyang sinanay sa kanyang isipan. Ang daddy mo, anak, malumanay niyang sagot, ay isang napakaliwanag na bituin sa langit. Lagi siyang nakatingin sa'yo, binabantayan ka. Kaya kapag gabi at malungkot ka, tumingala ka lang at hanapin mo ang pinakamakinang na bituin. Yun ang daddy mo. Tumingala si Celeste mula sa kanyang papel, ang mga mata nito ay nagtatanong. Talaga po, mommy? Anak. Talaga. Nasiyahan naman ang bata sa sagot at bumalik na sa kanyang pagdodrawing. Ngunit si Althea, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Nagsinungaling na naman siya. Isang magandang kasinungalingan pero kasinungalingan pa rin. Kinailangan niyang gawin iyon. Ayaw niyang lumaki si Celeste na may galit sa puso, na may tanong kung bakit siya iniwan ng kanyang ama. Mas mabuti nang paniwalaan niyang nasa langit ito, kaysa malaman na nabubuhay ito sa isang malaking kasinungalingan sa Maynila. Nang matutulog na sila, tiningnan ni Althea ang di natapos na drawing ni Celeste. Isang bahay, isang babae, isang maliit na bata. At sa itaas, sa madilim na kalangitan, isang malaki at maningning na bituin na may nakangiting mukha. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. I love you, Celeste, bulong niya. I love you too, mommy, sagot ng inaantok na bata. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga paninda sa kanyang tindahan, isang email ang pumasok sa kanyang ngunit maaasahang cellphone. Galing ito sa isang arkitekto mula sa Maynila. Good day, Le Ramos. We saw your products online and we are very impressed. We are building a new luxury resort here in Batangas, and we would like to order your handcrafted items in bulk for our villas. Kindly see attached file for the list of items. We hope to hear from you soon. Nanlaki ang mga mata ni Althea habang binabasa ang listahan. Napakarami. Ang bayad ay sapat na para sa isang taong pag-aaral ni Celeste sa isang magandang eskwelahan at may sobra pa para sa pagpapagawa ng bubong ng kanilang bahay. Ito na ang swerteng matagal na niyang hinihintay. Isang biyaya mula sa langit. Mabilis siyang nag-reply, tinatanggap ang order. Sa sobrang tuwa, hindi na niya pinansin ang pangalan ng kumpanya sa dulo ng email. Hindi na niya pinansin ang pangalan ng arkitektong nagpadala nito. Ang tanging nakita niya ay ang pagkakataon para sa isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Hindi niya alam na ang biyayang ito ay ang simula ng pagbabalik ng isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang order na ito ang magiging tulay pabalik sa mga taong pilit niyang tinakasan. Alves C. Ang lumang tricycle ay puno ng mga kahon. Sa bawat isa ay nakalagay ang mga produktong gawa sa kamay na pinaghirapan ni Althea sa loob ng 2 linggo. Ang bawat piraso ay ginawa ng may pag-iingat at pagmamahal, dala ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan.
Mommy, malapit na po ba tayo sa hotel na malaki? Tanong ni Celeste na nakakandong sa kanya sa loob ng tricycle. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pananabik. Malapit na, anak. Pagkatapos nating ihatid to, bibili tayo ng paborito mong ice cream. Okay, sagot ni Althea. Hinaplos ang buhok ng anak. Masaya siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Ang order na ito ay isang malaking tulong. Isang patunay na kaya niyang itaguyod ang kanilang dalawa. Papatawid na sila sa isang highway nang biglang may isang itim at makintab na sasakyan ang humarurot mula sa isang kanto. Narinig ni Althea ang galit na busina ng driver ng tricycle. Narinig niya ang nakakabinging tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa semento. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang malakas na pag-uga. Isang nakakasilaw na liwanag. Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping metal. Naramdaman ni Althea ang pag-ikot ng mundo. Niyakap niya si Celeste ng buong higpit, ginawa ang kanyang katawan na panangga. Pagkatapos kadiliman. Katahimikan. Tapos, isang iyak. Ang iyak ng kanyang anak. Dali-dali niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatagilid ang tricycle. Nakakalat sa kalsada ang mga kahon, ang mga produktong pinaghirapan niya ay sira-sira na. Ngunit wala siyang pakialam doon. Celeste? Anak? Tiningnan niya ang bata sa kanyang mga braso. Umiiyak ito. At may dugo. May dugo sa noo nito, unti-unting dumadaloy sa kanyang pisngi. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Diyos ko, anak ko. Sinubukan niyang kumawala, ngunit naipit ang kanyang binti. Habang nagpupumilit siya, bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa katad ang unang lumabas, tumapak sa mainit na aspalto. Sumunod ang isang lalaking nakasuot ng plansadong polo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at gulat. Tumingala si Althea, handa nang sumigaw ng galit. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Nanigas siya. Ang kanyang puso, na kanina lang ay malakas na kumakabog dahil sa takot, ay tila biglang huminto sa pagtibok. 5 taon. 5 taon niyang sinubukang kalimutan ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon. Si Marco. Liam's Lee. Sir Liam, on the way na po yung supplier para sa mga villa decors, sabi ng boses sa kabilang linya. Okay, thank you. I'm on the way to the site as well. See you there, sagot ni Liam bago ibaba ang tawag. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan, hinayaan ang hangin ng Batangas na pumasok. 5 taon na rin siyang pabalik-balik dito para sa iba't ibang proyekto, ngunit palagi pa ring may kung anong kirot sa kanyang dibdib sa tuwing naririto siya. Ang probinsyang ito ang huling lugar na alam niyang pinuntahan ni Althea. 5 taon na. Pero hindi lumipas ang isang araw na hindi niya ito inisip. Ang gabing iyon. Ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang kaduwagan. Sinubukan niya itong hanapin noon, ngunit para itong bulang naglaho. Pinalitan nito ang numero. Umalis sa apartment. Walang bakas. Ang proyektong ito, ang resort na ito, ay isang malaking pagkakataon para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ito rin ay isa na namang paghahanap. Isang desperadong pag-asa na baka sakali, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Idinayal niya ang numero ng local supplier na nirekomenda sa kanya. Althea Ramos ang pangalan. Isang karaniwang pangalan. Imposibleng siya na iyon. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang pangalang Althea, hindi niya maiwasang umasa. Hindi sinasagot ang tawag. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang kumpol ng mga tao sa gilid ng kalsada. May traffic. May nangyari. Habang papalapit, bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. Nakita niya ang isang nakatumbang tricycle. Mga kahon at mga produktong gawa sa kawayan na nakakalat sa daan. Iyon ang mga produktong in-order niya. Iyon ang delivery ng supplier niya. Ibinaba niya ang sasakyan sa gilid at mabilis na lumabas. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakahinto malapit sa tricycle. Nakita niya ang isang lalaki na buhat-buhat ang isang maliit na bata, isinasakay ito sa loob. Nakita niya ang isang babae na may galos sa braso na nagmamadaling sumunod papasok.
Pamilyar ang lalaki. Kahit nakatalikod, kilala niya ang tindig nito. Si Marco. Anong ginagawa niya rito? Pagkatapos, lumingon ang babae saglit bago pumasok sa kotse. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Liam. Ang buhok. Ang mukha. Ang mga matang iyon, kahit puno ng takot, ay hindi niya maaaring makalimutan. Si Althea. Mabilis na umandar ang sasakyan ni Marco. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Liam sa kanyang sasakyan at sinundan ito, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang tadhana ay may napakalupit na pagbibiro. All this see. Nakahinga ng maluwag si Althea nang sabihin ng doktor sa emergency room na hindi malubha ang sugat ni Celeste. Kailangan lang itong tahiin at obserbahan. Ang mas inaalala ng doktor ay ang dami ng dugong nawala sa bata. Kailangan natin siyang salinan ng dugo. Agad-agad, sabi ng doktor, ang boses ay seryoso. Nakatayo si Marco sa tabi ni Althea, hindi mapakali. Gawin niyo lahat ng kailangan, Dok. Sagot ko ang lahat ng gastos. Si Althea naman ay nakatingin lang kay Celeste sa pamamagitan ng salamin ng pinto. Ang munting anghel niya ay nakahiga, maputla. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may narinig siyang isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Althea. Napalingon siya. Nakatayo roon si Liam, hingal na hingal, ang mukha ay puno ng pag-aalala na hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Ang mundo ni Althea ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 1 oras. Ang dalawang lalaking sabay niyang tinakasan ay narito ngayon sa kanyang harapan, sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Anong ginagawa niyo rito? Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Ako ang arkitekto ng resort, sagot ni Liam, ang mga mata ay hindi maalis sa kanya. Ako ang umorder ng mga produkto mo. Bago pa man makasagot si Althea, lumabas muli ang doktor mula sa emergency room. Ang mukha nito ay maseryoso na ngayon. May problema tayo, sabi nito. Isang rare blood type ang kailangan ni Celeste. Bihira lang ang mayroon nito sa blood bank natin. Tumingin ito sa kanilang tatlo at ang mga mata nito ay napako kay Marco, ang lalaking nagdala sa pasyente. Sir, sabi ng doktor kay Marco, ang boses ay apurahan. Kailangan po namin ng dugo mula sa ama. Kayo po ang ama, hindi ba? Ang tanong ay bumagsak sa gitna nilang tatlo na parang isang bomba. Nanigas si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Liam. At si Althea, naramdaman niyang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Liam's Lee. Ang tanong ng doktor ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Kayo po ang ama, hindi ba? Nakita ni Liam ang gulat sa mukha ni Marco, ang pamumutla sa mukha ni Althea. Ngunit ang tanging nakikita niya talaga ay ang imahe ng isang maliit na batang babae na nakahiga sa loob ng emergency room, nangangailangan ng tulong. Bago pa man makasagot si Althea, tumango si Marco. Isang alanganing tango, ngunit sapat na para sa doktor. Sige po, sir. Sumunod po kayo sa nurse. Kailangan nating kunan kayo ng sample ng dugo, sabi ng doktor. Nagkatinginan sina Marco at Althea. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit nabasa ni Liam ang lahat sa mga mata ni Althea, takot, pag-aalala, at isang desperadong pangangailangan. Sa sandaling iyon, walang halaga ang nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa loob. Sumunod si Marco sa nurse, iniwan si Liam at Althea sa pasilyo. Nanatili si Liam sa isang sulok, nagbibigay ng espasyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ang lahat ng mga salitang inipon niya sa loob ng 5 taon, mga paliwanag, mga paghingi ng tawad, ay tila walang saysay ngayon. Nakita niya si Althea na naupo sa isang upuan, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak siya. Ang bawat hikbi ni Althea ay parang isang suntok sa dibdib ni Liam. Gusto niyang lumapit. Gusto niya itong yakapin at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit anong karapatan niya? Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nasira ang buhay nito. Pinanood niya lang ito mula sa malayo, ang kanyang puso ay dinudurog ng sarili niyang kaduwagan. Tiningnan niya si Celeste sa pamamagitan ng salamin sa pinto. Ang mukha nito ay payapa sa pagtulog, ngunit napakaputla. May kung anong pamilyar sa hugis ng mukha nito, sa paraan ng pagkakakulot ng mga pilik mata nito.
Isang bagay na hindi niya lubos maintindihan, ngunit nakakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon. Anak ni Marco. Ang katotohanang iyon ay dapat masakit, ngunit sa sandaling ito, wala siyang maramdamang selos. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pag-aalala para sa bata. Lumipas ang halos isang oras. Ang bawat minuto ay tila isang kawalang hanggan. Si Althea ay paulit-ulit na naglalakad pabalik-balik, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Sa wakas, lumabas ang doktor mula sa laboratorio, kasunod si Marco. Ngunit ang mukha ng doktor ay hindi nagpapakita ng kaginhawahan. Ito ay puno ng pagkalito. Legres Ramos, tawag ng doktor kay Althea. Naglakad ito palapit sa kanila, hawak ang isang medical chart. Si Marco ay nakasunod lang sa likod, ang mukha ay blanko. Dok, kumusta po? Nanginginig na tanong ni Althea. Pwede na po ba siyang salinan? Huminga ng malalim ang doktor. I'm sorry, T. Ang dalawang salitang iyon ay nagpabagsak sa mundo ni Althea. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin ang doktor kay Marco pagkatapos ay kay Althea. Legres Ramos, I'm sorry pero hindi tugma ang dugo ni A. Villanueva. Hindi lang sa hindi ito ang rare type na kailangan natin, pero base sa resulta, imposibleng siya ang ama. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ni Liam ang pagbagsak ng mga balikat ni Althea, na para bang nawalan ito ng lahat ng lakas. Ang mga mata nito ay nanlaki sa hindi paniniwala, napatingin ito kay Marco na para bang naghahanap ng sagot. Si Marco naman ay nakatayo lang doon, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Althea. Ano nang ibig sabihin nito, Althea? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng akusasyon. Hindi ko alam, umiiyak na sagot ni Althea. Paanong nangyari yon? Hindi niyo alam, tumawa si Marco ng mapakla. 5 taon mo akong pinaniwalang di. Hindi ngayon dengue oras para dyan, sigaw ng doktor, pinutol ang kanilang pagtatalo. Ang buhay ng bata ang nakataya rito. Kailangan nating maghanap ng donor. Ngayon din. Nagkagulo ang mga nurse. Nagsimula silang tumawag sa ibang mga ospital. Ngunit si Althea ay parang wala sa sarili. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga hikbi ay puno ng desperasyon. Diyos ko ang anak ko di. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Liam. Nawala ang kanyang takot. Ang tanging nakikita niya ay si Althea na nasasaktan at isang batang nangangailangan ng tulong. Hindi na siya nag-isip. Lumakad siya palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyon. Humarap siya sa gulat na doktor. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at puno ng otoridad na ikinagulat ng lahat, pati na ng kanyang sarili. Dok, ako. Napatingin ang lahat sa kanya. Si Althea, si Marco, ang doktor. Inulit niya, mas malinaw ngayon, habang nakatingin sa mga mata ng doktor. Test ninyo ako. Always see you. Ang mga salita ni Liam ay tumama sa kanya na parang kidlat. Test ninyo ako. Tumingala si Althea mula sa kanyang pagkakalugmok sa sahig. Nakita niya si Liam na nakatayo sa harap ng doktor, ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mukha ay seryoso. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Sir, pero T. Nagsimulang magsalita ang doktor, naguguluhan. Gawin niyo na lang, sabi ni Liam, ang boses ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtatalo. Nagkatinginan ang doktor at ang mga nurse. Sa gitna ng kagipitan, walang oras para magtanong. Tumango ang doktor. CJ, dalhin niyo siya sa lobby. Habang sinusundan ng tingin ni Althea si Liam na papalayo, kasama ang isang nurse, ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo. Bakit? Bakit niya ginagawa to? Dahil sa awa? Dahil sa pagkakaibigan nila ni Marco noon? O dahil sa... Hindi. Hindi niya kayang tapusin ang isiping iyon. Si Marco ay nakatayo pa rin sa gilid, ang mukha ay isang maskara ng galit at pagdududa. Ano nang palabas to, Althea? Tanong nito sa isang mababang boses na puno ng pagbabanta. Sino siya sa buhay mo? Wala kang pakialam, sagot ni Althea. Ang boses ay pagod na. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakatuon sa maliit na batang nakahiga sa kabilang pader.
Bumalik si Liam pagkatapos ng ilang minuto. Umupo siya sa upuang nasa tapat ni Althea, hindi nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa mga hindi masabing salita. Hindi siya tiningnan ni Althea. Hindi niya kaya. Ang presensya pa lang nito ay nagpapaalala sa kanya ng gabing pilit niyang kinakalimutan, ang gabing pinagsisihan niya ng husto. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat segundo ay mas mabagal kaysa sa nauna. Si Marco ay naglakad na palayo, sinabing may tatawagan lang, ngunit alam ni Althea na umiiwas lang ito. Natatakot harapin ang katotohanang siya mismo ang gumawa. Pagkalipas ng halos kalahating oras, lumabas ang doktor. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay hindi na nag-aalala. Ito ay puno ng pagtataka at ginhawa. Elhes Ramos, sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May magandang balita ako. Napatingala si Althea, ang puso ay biglang bumilis. Tugma ang dugo niya, sabi ng doktor, itinuturo si Liam. Hindi lang tugma, kundi eksakto. Siya ang donor na kailangan natin. Magsisimula na kami sa blood transfusion. Isang malakas na hininga ng ginhawa ang kumawala kay Althea. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pinipigilan ang isang malakas na hikbi ng pasasalamat. Salamat po, Dok. Tiningnan niya si Liam. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Nakita niya ang ginhawa sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang malalim na kalungkutan na hindi niya maintindihan. Salamat, Liam, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Tumango lang si Liam, hindi makapagsalita. Isinagawa ang pagsasalin ng dugo. Habang nakahiga si Liam sa isang kama sa kabilang kwarto, ang kanyang dugo ay dumadaloy sa isang tubo papunta sa maliit na katawan ni Celeste, na natili si Althea sa tabi ng kanyang anak. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito, naramdaman ang unti-unting pagbalik ng kulay sa mga pisngi nito. Ligtas na siya. Ligtas na ang kanyang anak. Kinagabihan, nang nagpapahinga na si Celeste, nilapitan si Althea ng doktor na tumingin sa kaso nila. Isa itong mas matandang doktor, ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan at karunungan. Elhes Ramos, maaari ba kitang makausap sandali? Opo, Doc. Ang nangyari kanina ay isang himala, sabi ng doktor. Ang blood type ng anak mo ay napakabihira. Ang pagkakataong makahanap ng isang non-relative na may eksaktong kapareho ay halos imposible. At ang taong iyon ay narito lang sa ospital, sa eksaktong oras na kailangan siya. Tumango si Althea, hindi alam kung saan patungo ang usapan. Dahil sa pambihirang kasong ito, pagpapatuloy ng doktor, at para na rin sa medical records ng bata, para sa hinaharap, nire-rekomenda ko na magkaroon tayo ng opisyal na paternity test. Standard procedure lang naman, para kung sakaling kailanganin ulit sa future, nakadokumento ng maayos ang lahat. Natigilan si Althea. Isang paternity test. Sa pagitan nino, ni Celeste at ni Liam. Ang ideya ay katawa-tawa. Ngunit sa sobrang pagod ng kanyang isip at sa labis na pasasalamat na nararamdaman niya, hindi na siya nakapag-isip ng diretsyo. Kung para po sa kapakanan ng anak ko, sige po, Dok. Payag po ako, sagot niya, iniisip na isa lang itong formalidad. Lumipas ang 2 araw. Si Celeste ay mabilis na lumakas. Si Marco ay hindi na bumalik. Si Liam naman ay laging naroon, tahimik na nakabantay mula sa malayo, nagdadala ng pagkain at prutas, kinakausap ang mga nurse, pero hindi lumalapit kay Althea maliban na lang kung kinakailangan. Isang hapon, habang naglalaro si Celeste ng kanyang mga laruan sa kama ng ospital, isang nurse ang pumasok na may dalang isang selyadong brown envelope. Ma'am Althea, para po sa inyo. Galing sa laboratory. Naramdaman ni Althea ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang resulta. Kinuha niya ang sobre. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Tiningnan niya si Liam na nakatayo malapit sa pinto, ang mukha nito ay hindi mabasa. Naglakad siya papunta sa bintana, tinalikuran sila. Kailangan niya itong harapin ng mag-isa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupunit niya ang dulo ng sobre. Inilabas niya ang isang papel. Ang mga salita at numero ay lumalangway sa kanyang paningin. Hinanap ng kanyang mga mata ang huling linya. Ang pinakaimportanteng bahagi. Dahan-dahan, nag-focus ang kanyang paningin.
Nabasa niya ang mga salita. Subject A. Celeste Ramos. Subject A. Liam E. Castro. Result: the alleged father, Liam E. Castro, is not excluded as the biological father of the child, Celeste Ramos. Probability paternity, 79.9%. Binitawan ni Althea ang papel. Nahulog ito sa sahig na walang tunog. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga tunog sa paligid ay humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso, isang pagtibok na puno ng takot, gulat, at isang katotohanang napakasakit tanggapin. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liam, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang mundo niya ay hindi lang gumuho. Ito ay sumabog at naging abo. Nabitawan ni Althea ang papel. Parang isang puting dahon na dahan-dahang nahulog sa sahig, dala-dala ang bigat ng isang katotohanang sumira sa lahat. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang masayang boses ni Celeste na naglalaro sa kama, ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng mga tao sa pasilyo, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng dugo sa kanyang mga tainga. Ang gabing iyon. Ang gabing pilit niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Ang gabing isinumpan niya. Ang gabing iyon ang naging sanhi ng lahat. Ang pagdating ni Liam. Ang kanyang kalasingan. Ang pagyakap niya rito. Ang hiya. Ang kasalanan. Ang anak niya ay bunga ng kasalanang iyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liam, na nakatayo pa rin malapit sa pinto. Ang mukha ay isang maskara ng sakit at pag-aantay. Nag-aantay siya ng hatol. At ibinigay ito ni Althea. Sinungaling, bulong niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Lumakad si Liam papalapit. Althea T. Sinungaling ka, sigaw niya, ang boses ay biglang pumailan lang, puno ng 5 taong galit, sakit at pagkamuhi. Dinampot niya ang papel sa sahig at ibinato ito sa dibdib ni Liam. Alam mo sa lahat ng oras na ito. Ang bawat salita ay isang suntok. Nakita mo akong nag-iisa. Nakita mo akong nasasaktan. Nakita mo akong nagdurusa sa pag-aalaga sa anak. Sa anak eh. At wala kang ginawa. Wala kang sinabi. Althea, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Liam, ang boses ay basag. Hindi ganoon ang nangyari. Hindi ko rin alam. Pinilit kong kalimutan ang gabing iyon dahil sa hiya, dahil sa kasalanan ko sa iyo at kay Marco. Kasalanan? Tumawa si Althea, isang tawang walang kagalakan. Huwag mong sabihin ang salitang iyan sakin. Pinagsamantalahan mo ako. Lasang ako. Wasak ako. At ginamit mo ang pagkakataong iyon. Hindi totoo yan, giit ni Liam, ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hinding-hindi ko gagawin iyon sa'yo. Pero ginawa mo, sigaw ni Althea, itinuturo ang natutulog na si Celeste. Ayan ang ebidensya. Buhay na ebidensya ng kasinungalingan mo. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Anong nangyayari rito? Ang boses ni Marco. Malamig at mapanuri. Nakatayo siya roon, hawak ang isang plastic bag ng prutas. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Althea, patungo kay Liam, at sa papel na nakakalat sa sahig. Narinig niya. Alam ni Althea na narinig niya ang lahat. Ang pagkakaroon ni Marco roon ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Ang hiya. Ang kahihiyan. Ang sikretong pilit niyang itinago sa loob ng 5 taon ay nakalantad na ngayon sa harap ng 2 lalaking sumira sa buhay niya. Tumingin si Althea kay Liam, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Umalis ka, utos niya, ang boses ay nanginginig sa puot. Althea, mag-usap tayo. Please, pagmamakaawa ni Liam. Sinabi kong umalis ka, sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Huwag ka nang magpapakita sa amin ng anak, Bay. Narinig mo? Anak ko lang siya. Akin lang. Ang bawat salita ay tumama kay Liam na parang isang sampal. Nakita ni Althea ang pagguho ng pag-asa sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit. Ngunit wala siyang pakialam. Sa sandaling iyon, gusto niyang masaktan si Liam.
Gusto niyang maramdaman nito kahit isang katiting ng sakit na dinanas niya sa loob ng 5 taon. Dahan-dahang tumango si Liam, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Althea. Pagkatapos, tumalikod siya at tahimik na naglakad papalayo, iniwan ang mabigat na katahimikan sa kanyang pag-alis. Nang mawala na si Liam sa paningin, napabagsak si Althea sa isang upuan, hingal na para bang katatapos lang tumakbo sa isang marathon. Tiningnan niya si Marco. Ang mukha nito ay hindi mabasa, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik. Pinulot nito ang papel sa sahig. Binasa. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Binitawan niya ang papel at tumingin kay Althea. Kaya pala, sabi nito, ang boses ay puno ng pangungutya. Ang galing. Ang galing niyong dalawa. Ang matalik kong kaibigan at ang minamahal kong kasintahan. Sa likod ko pa talaga. Hindi sumagot si Althea. Wala na siyang isasagot. Well, congratulations, sabi ni Marco bago tumalikod. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Pagkatapos ay umalis na rin ito, iniwan si Althea na mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Sa labas ng ospital, sa loob ng kanyang mamahaling kotse, kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang nagdadaya ng isang numero. Hello, sagot ng isang pamilyar na boses ng babae. Isabel, sabi ni Marco, ang boses ay malamig na parang yelo. Nasa Batangas pa rin ako. What? Akala ko ba tapos na yung problema mo dyan? May bago. Isang mas malaking problema. Sila. Isang sandaling katahimikan. May plano ako, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana ng ospital kung nasaan si Althea. Sisirain natin sila. Liam's Lee. Nagmaneho si Liam ng walang patutunguhan. Ang mga salita ni Althea ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Pinagsamantalahan mo ako. Anak ko lang siya. Akin lang. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Pinahinto niya ang sasakyan sa gilid ng isang daan na may tanawin ng dagat. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela. Hindi siya umiyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malalim pa sa mga luha. Siya ang ama. Siya ang ama ni Celeste. Isang katotohanang dapat magdulot ng saya, ngunit nagdala lang ng napakatinding sakit at pagsisisi. Pagsisisi dahil hindi niya alam. Pagsisisi dahil naging duwag siya. Pagsisisi dahil hinayaan niyang mag-isa si Althea sa lahat ng paghihirap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit na iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo ang galit ni Althea. May utang siya kay Althea. May utang siya sa anak niya. Isang paliwanag. Ang buong katotohanan. Pinaandar niya muli ang sasakyan, ngunit ngayon, mayroon na siyang patutunguhan. Alam niya kung saan nakatira si Althea. Sinabi sa kanya ng isa sa mga trabahador sa construction site na kapitbahay din pala nito. Nang gabing iyon, naroon siya sa tapat ng maliit na bahay ni Althea. Madilim na at ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilya sa beranda. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa pinto. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya muli mas malakas. Bumukas ang bintana at sumilip si Althea. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang umalis ka. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan, matatag na sabi ni Liam. Kahit hindi mo ako patawarin, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Utang ko to sa'yo. Wala kang utang sakin. Umalis ka na. Althea, please, pagmamakaawa niya. Ang gabing yon hindi ako pumunta roon para saktan ka. Tumawag si Marco sakin. Lasang siya. Sabi niya, bro, hindi ko kaya puntahan mo si Althea para sakin. Sabihin mo may emergency kahit ano. Basta, alagaan mo muna siya. Pumunta ako roon para sa kanya, para sa'yo. Para siguraduhing okay ka lang. Natigilan si Althea. Ang kanyang galit ay bahagyang nabawasan, napalitan ng pagkalito. Lasang ka, umiiyak ka, pagpapatuloy ni Liam, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Niyakap mo ako, akala mo ako si Marco.
At ako sa isang sandali ng kahinaan, sa isang sandali ng pagiging makasarili kung saan hinayaan kong isipin na ako ang mahal mo, hinalikan kita. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nadala. Walang pagsasamantala, Althea. Patawarin mo ako, pero pareho tayong may kasalanan sa nangyari. Always see. Ang mga salita ni Liam ay tumago sa pader ng galit na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Tumawag si Marco sa akin. Ang isang piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan noon, kung bakit si Liam ang dumating, ay biglang nagkaroon ng lugar. Ang mga alaala ng gabing iyon, malabo at pira-piraso, ay nagsimulang bumalik. Naalala niya ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang sakit. Ang pagdating ng isang tao. Ang pakiramdam ng isang yakap na nagbibigay ng kaunting ginhawa bago ang lahat ay naging magulo. Ang kanyang galit ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang nakakalitong halo ng mga emosyon. Kung totoo ang sinasabi ni Liam, kung pareho silang biktima ng mga pangyayari, sino ang dapat sisihin? Si Marco. Siya mismo. Si Liam. Umalis ka na, Liam, sabi niya, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na matigas. Ito ay pagod. Kailangan kong mag-isip. Hindi na nagpumilit si Liam. Tumango ito at tumalikod. Maghihintay ako, sabi nito bago sumakay sa kotse at umalis. Isinara ni Althea ang bintana at napasandal sa pader. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kinabukasan, habang inaalagaan niya si Celeste na nagpapagaling pa rin, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Rec Althea Ramos po ba ito? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. Ako nga po. Sino to? Ako si Attorney de Guzman. Tumatawag ako para sa kliyente ko, si Marco Villanueva. Nanlamig ang dugo ni Althea. Anong kailangan niya? Nais ko lang ipaalam sa inyo na dahil sa mga bagong impormasyon tungkol sa kalagayan ng inyong anak, pinag-aaralan ng kliyente ko ang mga legal na hakbang para protektahan ang kanyang mga karapatan at ang kapakanan ng bata. Anong karapatan? Gulat na tanong ni Althea. Hindi siya ang ama. Walang-wala siyang karapatan. Iyon po ang pag-uusapan sa korte, D.S. Ramos, kalmadong sagot ng abogado. Kahit hindi siya ang biological father, ang relasyon nila sa loob ng 5 taon bilang mag-ama ay maaaring bigyan ng bigat ng korte. Good day. Ibinaba ng abogado ang tawag. Nabitawan ni Althea ang cellphone. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi habol ni Marco si Celeste. Habol niya ay gulo. Gusto niya siyang saktan. Gusto niyang gamitin ang bata para sirain siya. Kasabay nito, sa opisina ni Liam sa Maynila, katatapos lang niyang kausapin ang kanyang boss. Liam, may natanggap kaming anonymous email, sabi ng boss niya, ang mukha ay seryoso. Isang concerned citizen daw. May mga alegasyon tungkol sa immoral conduct mo, na ginamit mo raw ang posisyon mo para pilitin ang isang local supplier, isang Althea Ramos. Kailangan nating imbestigahan to, suspendido ka muna habang ginagawa namin yon. Naintindihan agad ni Liam. Si Marco. Si Isabel. Ito na ang kanilang ganti. Nanginginig sa takot at galit, alam ni Althea na hindi niya kayang labanan ito ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. May isang tao lang siyang maiisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Liam na nakaimbak pa rin doon kahit hindi niya sinasagot. Denial niya ito. Sumagot ito sa unang ring. Althea. Ang boses niya ay nanginginig. Ang kanyang pagmamataas ay nawala, napalitan ng takot para sa kanyang anak. Liam, si Marco. Tinawagan ako ng abogado niya. Gusto niyang kunin si Celeste. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Liam, ang boses ay kalmado ngunit may bakal na determinasyon. Nasaan ka? Papunta na ako dyan. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinanggihan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Napatingin siya sa natutulog niyang anak at sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang dumidilim. Ang bagyo ay paparating at alam niyang hindi na niya ito kayang harapin ng mag-isa. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis si Liam kagabi.
Tiningnan niya ang daan na nag-ugnay sa kanya sa lalaking ama ng kanyang anak, ang lalaking kailangan niya ngayon bilang isang kakampi. Ano nang gagawin natin? Tanong niya, hindi na sa sarili, kundi sa lalaking nasa kabilang linya. Hindi nagtagal, dumating si Liam. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Althea, lumambot ito. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa mahinang boses. Hindi niya makukuha si Celeste. Hindi ko hahayaan. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni Althea ay naging kanilang war room. Si Liam, gamit ang kanyang koneksyon, ay agad na nakahanap ng isang mahusay na abogado sa Batangas. Pinag-aralan nila ang bawat anggulo. Ang banta ni Marco ay walang legal na basehan, ngunit ang proseso mismo, ang stress, ang gastos, ang kahihiyan, ay sapat ng parusa. Iyon ang alam nilang layunin ni Marco. Habang abala sila sa paghahanda, inasikaso rin ni Liam ang problema niya sa trabaho. Nag-ipon siya ng ebidensya, mga text message ni Marco mula 5 taon na ang nakalipas, mga testimonya mula sa ibang mga supplier na nakatrabaho niya, at isang detalyadong timeline ng mga pangyayari. Malinaw na paninira lang ang lahat. Dumating ang araw ng kanilang paghaharap. Sa isang conference room sa opisina ng abogado, nagkita silang muli. Si Althea at Liam sa isang panig. Si Marco at ang abogado niya sa kabila. Ang Marco na kaharap nila ngayon ay puno ng kayabangan. Handa na ba kayong makipag-areglo? Tanong nito, isang mapanghamak na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang Althea na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na kanyang iniwan. Tumayo si Althea, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matatag. Walang aregluhan, Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Dahil wala kang karapatan dito. Hindi mo alam ang buong pangalan ni Celeste. Hindi mo alam ang paborito niyang kulay. Hindi mo alam na takot siya sa kulog. Hindi mo alam kung anong itsura niya kapag umiiyak o tumatawa. 5 taon kang wala. 5 taon na ako lang ang nag-alaga sa kanya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Si Celeste ay anak ko. At si Liam ang ama niya. Nandoon siya noong kailangan siya ng anak niya. Ikaw, nasaan ka? Natigilan si Marco. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkagapi. At tungkol sa paninira mo sa trabaho ni Liam, dagdag ni Althea, may kopya kami ng email na pinadala mo kay Isabel Reyes, kung saan sinabi mong sisirain natin sila. Sa tingin ko, mas interesado ang tatay niya, ang sihi ninyo, na malaman iyan kaysa sa kaso mo. Namutla si Marco. Hindi niya inaasahan na may alas sila laban sa kanya. Tapos na tayo, Marco, pagtatapos ni Althea. Wala kang lugar sa buhay namin. Umalis ka na. Walang nagawa si Marco kundi ang tumayo at umalis, kasunod ang kanyang abogado. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, naupo sina Althea at Liam sa dalampasigan sa likod ng bahay. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon. Salamat, Liam, sabi ni Althea, binasag ang katahimikan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Liam sa kanya. Ako dapat ang magpasalamat, Althea. Binigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Ang lahat ng galit at sakit ay tila tinangay na ng hangin. Ang natira na lang ay isang malalim na pag-unawa. Hindi ko maipapangako na mamahalin kita bukas, pag-amin ni Althea, ang boses ay tapat. Ang sakit nandito pa rin. Masyadong maraming nangyari. Tumingin siya sa mga mata ni Liam. Pero hahayaan kitang ipakita kay Celeste kung paano magmahal ang isang ama. At hahayaan kong ipakita mo sa akin kung paano magmahal ang isang Liam. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Liam. Isang ngiting puno ng pag-asa at pasasalamat. Sapat na iyan sa akin, sabi niya. Hihintayin kita, Althea. Kahit gaano katagal. Sa mga sumunod na linggo, isang bagong routine ang nabuo. Si Liam, na pansamantalang sinuspindi pa rin sa trabaho habang iniimbestigahan ang kaso, ay nanatili sa Batangas. Araw-araw, nandoon siya. Hindi niya pinilit ang sarili niya. Naging kaibigan siya. Naging kalaro ni Celeste. Tinuruan niya itong gumawa ng mga sandcastle. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa mga bituin. Dinalhan niya ng kape si Althea tuwing umaga.
Tinulungan niya itong magbuhat ng mga mabibigat na kahon sa tindahan. Hindi sa pamamagitan ng malalaking regalo o matatamis na salita. Ipinakita ni Liam ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sa kanyang mga gawa. Sa kanyang pagiging maaasahan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa buhanginan, biglang tumakbo si Celeste palapit kay Liam, may hawak na starfish. Daddy, sigaw nito, ang boses ay masaya at natural. Look, a star. Natigilan si Liam. Tumingin siya kay Celeste, pagkatapos ay kay Althea na nakatayo sa di kalayuan, nagpapagpag ng kumot. Ang mga mata ni Liam ay unti-unting napuno ng luha ng kaligayahan. Lumingon si Althea sa kanila. Nakita niya ang eksena. Ang kanyang anak na masayang-masaya. Ang lalaking ama nito na umiiyak sa tuwa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang puso. Kapayapaan. Ngumiti siya. Isang tunay at malayang ngiti. Ang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng daan pa uwi. Lumakad siya palapit sa kanila. Umupo siya sa tabi ni Liam at hinawakan ang kamay nito. Hindi na kailangan ng mga salita. Magkahawak kamay silang tatlo habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay gumuhit sa kanilang mga mukha, sinisimbolo ang pagtatapos ng isang mahabang gabi at ang pangako ng isang bagong umaga. Isang pamilya. Hindi perpekto. Binuo mula sa mga piraso ng kasinungalingan at sakit. Ngunit ngayon, sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, sila ay buo. At iyon lang ang mahalaga. Ang kanilang kwento ay ngayon palang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni Althea, Liam at Celeste. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Bawat ngiti, bawat luha, at bawat tibok ng puso ni Althea at Liam ay naramdaman ko rin. Sa ating buhay, madalas tayong nangangarap ng isang perpektong pag-ibig, isang pag-ibig na walang sakit, walang pagsubok, at walang pagkakamali. Ngunit ang kwento ni Althea at Liam ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi kailangang maging kahulugan ng ating kinabukasan. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asa. Ang pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may darating na umaga. Ang pag-asang ang isang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan, kundi nabubuo sa pamamagitan ng pagmamahal, responsibilidad, at pagpiling manatili sa tabi ng isa't isa, lalo na sa gitna ng unos. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o inspirasyon kang napulot na mananatili sa iyong puso. Ano ang pinakapaborito mong parte ng kwento? Anong aral ang iyong natutunan? Ibahagi mo naman sa amin sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang iyong saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.